Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. So tayo po ay nagdiriwang ngayon ang dakilang kapistahan na Batang Sanggol, banal na sanggol, ang sanggol na walang iba kundi si Jesus. Ito po ay natatami na ipinagdiriwang natin bilang mga Pilipino tuwing ikatlong linggo ng January. So, pagmamahal may mga Santo Niño sa iba't ibang lugar, may mga pagdiriwang din sila ng special sa atin ay tuwing ikatlong linggo. So, ito po'y natatangi sapagkat ito'y para lamang sa mga Pilipinong Katoliko. Isa po sa mga imahe, well, historically, ay ito yung pinakaunang tinanggap natin na imahe ni Jesus. Ang imahe ng bata si Jesus na ibinigay kay Haring Umaro. So bahagi ko na nagpapahayag higit sa lahat ng Ebanghelyo natin sa araw na ito na nagsabi, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos kung wala kayong kalooban, kababaan ng kalooban ng katulad ng isang bata. So bahagi na makalabas ng mga salitang pinitiwan sa ating Ebanghelyo na kaya nga po minsan hindi maintindihan iba namin mga kapatid na hindi Katoliko. Ba't kayo nangyayang ng bata? Bata na lang yan. Ay gano'n yung kagandahan ng Diyos. Kasi sinabi niya kung hindi kayo magkaroon ng kalooban ng katulad ng isang bata, ay kalooban lamang ng katulad ng isang bata. Ang reference point ay bata. Ibig sabihin, bakit mo exclude yung bata? Ay yun na yung reference point. Maging katulad ng kalooban ng isang bata. Yung sa iyo ay katulad lamang. Ay ito mismo bata. Walang, yung sabihin ay walang kaalaman. Ganun yung biyaya ng Diyos na nais niyong pagtagpo. Ganun kabigat yung pagtitiwala sa Diyos na alin ang katulad ng kalooban ng isang bata nasa kamay. Ilalagay niya sa kamay ng kanyang mga magulang, ng mga taong nag-aalala sa kanya, powerless. Pero maliwanag na alin na ibinibigay ang buong kanyang pagkatao, katawan at kaluluwa. Bahagi yun ang saan ay maliwanag na requirement. Yun ay binigay na requirement para magkamit yung alin, yung buhay na walang hanggan. Kaya bahagi yun, kapag tinanggal natin yung pagbibigyan sa bata, hindi natin maging reference pa niya. Yung sabi ni Jesus, maging katulad ng kalooban ng isang bata. Kaya bahagi yun, sabi nga natin, hindi lamang pinakakilala nito yung graciousness ng biyaya ng Diyos. Dahil hindi sila na makita natin dito yung alin, yung kalooban na handang tumanggap sa kalooban ng Diyos. Katulad ng isang bata. Maaaring hindi pa natin
Ito'y kalooban ng Diyos. At kapag natanggap natin, hindi kalooban ng Diyos, nagiging madali yung ating pagkilos. Ano pa? Ay yung kalooban, yung pagkahanap ng katotohanan. Kaya kung may mga tao, hindi nila makita yung katotohanan. Bakit? Walang kababaan ng loob. Walang kababaan ng loob. Ipagsisip-sip yung nakita nilang katanungan kahit na malayo sa katotohanan. Kasi yung kanyang paniniwala, walang kababaan ng loob. Kung gusto natin na hanapin ang kulay na katotohanan, hindi pwedeng walang kababaan ng loob. Sabagat sa tunay na kababaan ng loob, doon lamang natin makikita yung tunay na katotohanan. Kaya kung mahirap magturo sa mga taong mayayabang, mahirap bahagi yun. Kasi yung mga taong mayayabang ay talagang ipag-ibig yung kanyang nalalaman na katotohanan kahit na malayo sa realidad ng katotohanan. Kaya kung tutusin, sa mga taong tunay na naghahanap ng katotohanan, matatagpuan naman kapag may kababaan ng kalooban katulad ng sabata. Magpapapitulungan kung tutusin yung pagkatumbang yung mga tunay na naghahanap ng katotohanan ay una ay nananalig. Makita nila ang kababaan ng loob. Yun ang una na dapat na makita. Kahit na kasi sa gitna ng technological advancement natin, makikita ko natin na kapag walang kababaan ng loob, ay hindi yan magkakamit ng katotohanan sa gitna. Kaya napakalaga yung tinatawag natin tutusin, no? Nariwanag, diretso sila ang kanino, kaligtasan. Yung buhay na walang hanggan, kinakailangan magkaroon ng kababaan ng katulad ng isang bata. Pangalawa, anong sabi ni Jesus? Na huwag mong hayaan ang mga batang ito na mapahamak. Bahagi yun. Well, tayo ngayon magpasalamat kasi meron kayong mga tinatawag tayong batas na nakakalakan sa karapatan ng bata. Meron tayo ngayon tinatawag na bantay bata. Nagpapasalamat tayo ang sinasa batas. Pero huwag natin kalimutan higit sa nangangalip na anong sabi mo sa Ebanghelyo, ang mga anghel ng mga yan ay umaakyat panahon sa harapan ng Diyos. So, hindi naman siguro kailangan sa inyo yung huling krimen, yung bata, kinaksak na kinaga, nakita, ay diyan sa San Pablo City. Pero yun, huwag natin kalimutan. Tayo ay may obligasyon ng pangalagaan ang mga tao na katulad ng mga bata. Walang kapangyarihan. Bahagi rin yun ng kinakailangan natin pangalagaan ang kanilang katatayuan. Pagkakataon na kung saan ay para makita natin na tayo ay tunay na mga anghel din ng Diyos
nanangalaga sa kalagayan ng mga bata. Pagbahagi mo yun ang kung saan yung natin kalimutan. Sabi nga natin, yung pahanyaya natin, isa na rin yung pagtulong sa mga bata ng kababaan ng kalooban. Sa ganun lang natin, higit na makikita yung kaligtasan at kamuluhan. Pero tayo din ay tinatawagan ng Diyos natin na sabi nga ko natin na pangalagaan natin ang katatayuan ng mga munting na sa harapan natin papatuloy na kung saan ay makita natin sapagkat wala naman silang ibang inaasahan. So, yung hamon ay pinagmamanin kapag inalagaan mo yung mga bata kahit hindi mo yan anak, hindi mo yan kamag-anak, ay lalong-lalo ka kapag ipikalimutan mo. Pero tayo rin ay may tungkulin na pangalagaan natin ang mga kabataan